Alam mo ba kung bakit malambot ang ilaw ng buwan? Narinig mo na ba ang kwento sa likod ng unang lalaki at babae? O bakit may mga higanting naninigarilyo sa itaas ng puno? Alamin natin ang mga kwentong nagbigay hugis sa ating daigdig. Kamusta mga ka-VVS? It's your storyteller, Miss V, at maligayang pagdating sa ating bagong serye. Bago tayo magsimula, may isa akong pakiusap. Paki-like, subscribe, at share ang video na ito. Ang mga kwentong ating tatalakayin ay hindi lang basta mga alamat. Ang mga ito ay nagmula sa ating mga ninuno, mga kwentong naipasa sa henerasyon at naitala ng mga historian tulad ni F. Landa Ocaño. Sa mahigit 182 ethno-linguistic group sa ating bansa, meron ding daang-daang mitolohiya. Sa seryeng ito, ating tutuklasin ang tatlo sa mga pinakamalaki, ang Tagalog, Visayan at Bicolano. Hindi ito tulad ng mitolohiyang Griego na may iisang pantheon lamang. Ang ating mitolohiya ay isang malawak sa paghabi ng iba't ibang kwento, ngunit lahat ng ito ay puno ng hiwaga at pagmamahal sa kalikasan. Ngayon, itatakwil muna natin ang lahat ng distractions at hayaan natin ang ating mga sarili na malunod sa kwento. Maghanda na kayo dahil lilipad tayo sa kaluwalhatian at ang mga kwentong ito ay batay sa mga sinaunang salaysay at sa pag-aaral ng ating mga historians. Sa simula ng lahat, mayroon lamang isang walang hanggang kaharian, ang kaluwalhatian. Narito ang pinakapayak, ngunit pinakamakapangyarihang nilalang sa buong sanlibutan, si Bathala, ang arkitekto ng lahat. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kalawakan. Meron din isang ahas na tinatawag na ulilang kaluluwa. Isang nilalang na buong tapang na naghamon sa kapangyarihan ni Bathala. Nagsimula ang isang madugong labanan sa pagitan ng paglikha at pagkawasak. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang langit ay umalog. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at ang liwanag at dilim ay nagbanggaan. Sa huli, ginamit ni Bathala ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang talunin si ulilang kaluluwa at sunugin ang kanyang katawan na naging abo at nagkalat sa lahat ng direksyon. Matapos ang labanan, nakilala ni Bathala si Galang Kaluluwa, isang mabait at mapagmahal na espiritu na mahilig maglakbay. Ngunit dumating sa dulo ang paglalakbay ni Galang Kaluluwa. Puno ng pagmamahal, inilibing siya ni Bathala sa parehong lugar kung saan nakalibing ang abo ni ulilang kaluluwa. Mula sa kanilang pinaglibingan, tumubo ang isang napakagandang puno ng niyog, ang puno ng buhay. Ginamit ni Bathala ang puno ng niyog upang likhain ng lupa at ang mga unang nilalang. Sa kaluwalhatian, mayroon isang pamilyang namumuno sa langit. Sina Apolaki, ang Diyos ng araw, at Mayari, ang Diyos ng buwan. Kasama nila ang kanilang mga kapatid, sina Tala, ang Diyosa ng mga bituin, at Hanan, ang Diyosa ng bukang liwayway. Ayon sa mga kwentong naitala sa mga pag-aaral ni F. Landa Ocaño, nag-away si Apolaki at Mayari kung sino ang mamumuno sa langit. Si Apolaki na may mainit na ulo at puso ay naniwala na ang kapangyarihan ay para sa mga malakas lamang. Si Mayari naman na mahinahon ay lumaban para sa balanse. Sa tindi ng kanilang labanan, nagawa ni Apolaki na durugin ang isang mata ni Mayari. Sa sandaling iyon, nagbago ang digmaan. Nakita ni Apolaki hindi ang kanyang kalaban, kundi ang kanyang kapatid na umiiyak habang ang gintong luha ay dumadaloy mula sa kanyang nasirang mata. Sa labis ng pagsisisi, sumigaw siya at nangako na maghalinhinan sila sa langit. Kaya't sa araw, nagpapakita si Apolaki at ang kanyang liwanag ay matalim at mainit, isang paalala ng kanyang pagkakamali. Sa gabi naman, nagpapakita si Mayari at ang liwanag ng kanyang isang mata ay malambot at tahimik, isang simbolo ng kanyang kapatawaran.
Sa lupa naman, may iba pang mga Diyos na nagbabantay. Si Ideanale ang Diyosa ng mabubuting gawa. Sinasabing siyang gumagabay sa mga kamay ng mga unang tao upang gumawa ng mga kagamitan. Sinasabing ang mga unang tao ay walang alam sa paggawa ng mga gamit. Isang gabi, lumitaw si Ideanale sa kanilang panaginip at itinuro niya kung paano bumuo ng mga palayok at paano gumawa ng mga kagamitan sa pag-aararo. Sa sumunod na umaga, gising na gising ang mga tao sa kanilang mga natutunan at nagsimula na silang magtrabaho. At sa mga bukirin, nandoon ang kapangyarihan nila Kapati, ang Diyos na may 2 anyo, parehong lalaki at babae, na siyang pinagmula ng lahat ng pagkamayabong. Sa isang tuyot na bukid, nagdasal ang mga magsasaka kay Lakapati. Bumaba siya at ginamit ang kanyang kamay upang diligan ng lupa. Sa bawat patak ng tubig, ang lupa ay naging luntian. Mula noon, bawat magsasaka ay laging nag-aalay kay Lakapati, nagpapakita ng kanilang pagmamahal at paggalang. At sa dagat, may isang Diyos na kilala sa kanyang pagiging masungit, si Amanikable. May isang kwento na isang aroganteng mangingisda ang pumalaot nang hindi nagbigay galang sa kanya. Galit na galit si Amanikable at nagpadala siya ng malalakas na alon. Takot, nagsimulang magdasal ang mangingisda. Amanikable, ipagpaumanhin ninyo kami, nangakong magbibigay galang sa Diyos ng dagat sa bawat araw at biglang huminto ang alon. At sa mundong ito, nilikha ni Bathala ang unang tao. Nanghanda na ang lahat sa isang tambuhalang kawayan, isang mahiwagang ibon ang dumapo at tinuktok ito. Sa huli, nabiyak ang kawayan at mula sa loob ay lumabas ang unang lalaki at babae, sina malakas at maganda. Sila ay magkapantay sa lakas at ganda, isang pagpapakita na ang unang tao ay may balanse sa lahat. Sila ang pinagmula ng lahing Pilipino na nabuhay sa mundong ginawa ng mga Diyos at pinamamahalaan ng mga Diyosa. Ngunit, ang mundo ay hindi lamang para sa mga tao. Meron din mga nakatagong nilalang. Ang mga kwentong tungkol sa kanila ay batay sa mga folklore na naisalin sa mga iba't ibang pag-aaral. Kung minsan ay may napapansing kakaibang usok sa tuktok ng malalaking puno sa gabi, baka nandoon si Kapre, isang higanteng mahilig manigarilyo. Isang araw, isang manlalakbay ang nalito sa daan ng makitang usok sa itaas ng puno. Upang makatakas, pinikit niya ang kanyang mga mata at inikot ang kanyang sarili at sa huli ay nakita niya ang tamang daan. Sa likod ng puno, isang malaking itim na anino ang nakitang ngumiti, hawak ang isang napakalaking tabako. Ang mga duwende naman ay nasa ating paligid. May 2 uri sila, puti at itim. Ang mga puting duwende ay mabait at matunungin, nagbibigay ng swerte. Ngunit ang mga itim na duwende ay mapagpanlinlang at mapaminsala. Kapag nakalimutan mong magsabi ng tabi-tabi po, makikiraan lang po, maaari ka nilang ligan o bigyan ng sakit na hindi mapaniwanag. At kung minsan naman, bigla kang naliligaw sa daan, baka nandoon si Tikbalang. Sinasabing ang mga nilalang na ito na may katawang tao at ulo ng kabayo ay mahilig maglibang sa pamamagitan ng pagliligaw sa mga tao. Ang solusyon, baliktarin mo ang iyong damit at bigla ang daan ay babalik sa tama. Kaya't sa tuwing titingala ka sa araw at buwan o makikita mong isang matandang puno, alalahanin mo ang mga sinaunang kwento dahil sa bawat sulok ng ating kalikasan, mayroon isang kwento ng paglikha, pag-ibig at hiwaga mula sa kaluwalhatian. Ayan mga ka-VBS, isang napakagandang paglalakbay ang ating naranasan sa kaluwalhatian. Mula sa makapangyarihang si Bathala hanggang kwento ng araw at buwan, nina Apolaki at Mayari at sa mga mahiwagang nilalang na kasama
kasama natin sa kalikasan. Ang bawat kwento ay nagpapakita ng yaman ng ating kultura. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami. Lagi akong excited na basahin ang inyong mga comment at malaman ang inyong mga pananaw. Abangan ang susunod na episode kung saan lilipad tayo patungo sa Visayas para tuklasin ang kanilang sariling panteon ng mga Diyos at Diyosa. Maraming salamat sa pagsama mga ka-VBS at hanggang sa muli.